Yo, what's up mga idol yan? Magandang araw pong muli sa ating lahat. Isang masagana at mapagpalang araw po sa ating lahat. Mayroon na naman akong nais ibahagi dito sa ating munting YouTube channel. So mayroon po tayong issue rito sa ating motor. Nagpalit po tayo ng assembly na carburetor. Bago po siya, bago. As in bagong bago po talaga yan. Okay? Ang naging issue nito idol ay nahagok po siya. So lahat na i-check na po natin ang posibleng maging dahilan ng kanyang paghagok. So ang itinuturo po talaga sa ating pag-aanalisa o sa ating diagnose ay dito po sa ating bagong carburetor. Paano natin maisip na carburetor uli ang ating naisip na may problema? So na-check mo na lahat lahat-lahat. Dito sa air cleaner, okay naman. Spark plug, tension wire, ignition coil, okay lahat, supply. Dito ulit tayo. Dito lang, wala ang iba. Kasi ang naging issue nung luma, kaya napalitan po natin, mahirap na po siyang paandarin. As in luma na rin, may kalumaan na rin po talaga. So naisip ko, palitan na lang po ulit siya ng panibagong carburetor. So yun, nagpalit agad-agad tayo ng carburetor. So nagpalit na tayo. Ang naging issue naman, hagok kahit bago po siya. Okay? So yun ang nais kong ibahagi sa iyo idol. Bago ka pa lang dito sa aking munting YouTube channel ay humingi po ako ng pabor na i-like po ang ating video at i-subscribe po ang ating munting YouTube channel. Yan, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Okay, tapos na natin. Nagpalit po tayo ng bagong carburetor. Ayan. So testing na natin siya. Pandarin. Okay na ba? Kasi ang issue po nito, idol, ang issue po ng ating stock na carburetor ay mahirap po siyang paandarin. Kapag umandar na rin siya, wala po siyang minor. Okay? Kaya naisip po natin magpalit na lang po ng carburetor. Diaphragm type po ang ating nabili. Testing natin. Yan. Ito tayo dyan. Nahagok idol, nahagok. Nahagok siya. Yan o. Nako. Hagok naman. Bago naman ang ating carburetor mga idol. Nako. Na-check na rin natin yung power supply na nanggagaling sa ating ignition coil papuntang spark plug. Okay naman siya. Pero talaga dito, mahagok po talaga siya. Mahagok. Maganda yung kanyang minor. Hindi ko rin kasi maituno-tuno. Kala ko naman kasi sa tuno lang. Pero yan po ang sumunod na eksena. Yung sumunod na nangyari. Hagok naman. Okay. I-double check natin yung kanyang diaphragm. No, yung diaphragm. Check natin. Total na dyan naman yung ating lumang diaphragm. Yung kanyang stock. O pwede natin i-swap. So wala na akong ibang maisip kundi dito sa diaphragm. Dito sa ating air cleaner, wala naman po tayong naging issue dyan. Okay naman siya. Sa ating spark plug, okay na rin siya. So dito lang po tayo sa ating bagong nabiling carburetor. So na-check na rin natin yung kanyang timing, okay naman siya. So yun, dito ulit tayo sa bagong carburetor na ito. Sino ba mag-aakalang carburetor uli ang ating pagdidiskitahan na i-analyze natin kung ano ang kanyang naging problema dyan sa loob. Hagok po. Marami yung magiging dahilan yan sa mga paghagok ng ating mga motor. Lalo na carburetor na diaphragm type. Kalimitan ay ganyan po ang nagiging issue nito. Hagok. Yan idol. Lalo pagka mga ngambiyada ka, paahon nako. Pupugak-pugak. Mamatay pa nga minsan dahil hindi nga siya nalulunod, kumbaga nalulunod siya. Kapag i-full throttle po natin, nalulunod siya at nahagok talaga.
Okay, palitan natin yung kanyang diaphragm. Okay, tanggalin natin uli itong ating bagong nabiling carburetor. Nahagok po ito kahit ito ay bago. Ito yung ating automatic choke. Tsaka ito naman yung isa, yung ating ang tawag nito, yung RPM. Pagka nire-revolution mo siya, RPM gauge, no? Ayan. Okay, tanggalan natin. So nagpalit na rin po tayo ng nito. Bago na rin itong ating manifold. Ito, nagpalit na rin po tayo manifold. Ito, pagpunit din po ito ay nagkukos din po siya ng paghagok. Actually, marami pong nagiging dahilan kung bakit po nahagok po yung ating mga motor, lalo na rito sa ating diaphragm type na carburetor. So maaari sa ating mga spark plug, high tension wire, no? At saka yung kanyang ang tawag nito, yung kanyang coil, mga idol. Disclaimer lang, yung may isishare at may babahagi po rito sa ating ginagawang video ay nakabase po lamang ito sa aking munting idea. Nais ko rin ibahagi po sa inyo. So ito yung ating bagong carb. So ang naging issue naman natin ito ay nahagok siya, no? So titingnan natin, pinaka last option po natin itong kanyang diaphragm. Kahit bago po siya, no? Bagong bili ko lang po ito. Ito yung kanyang stock. Ayan. Ayan kanyang stock. So ito yung ating replacement. So pinaka last option natin, ito yung kanyang diaphragm, no? Titingnan natin. So yung ating bago yan, no? Pansin nyo ba? Ito yung ating stock. Ito yung ating bago. So nagpalit na rin po tayo ng clip. Bago na rin po yan. Okay, idol, ito na yung ating bago, no? At ito yung ating stock. So dito may mapapansin po tayo, yung spring, no? At saka yung spring po ng ating bagong carb, medyo may pagkakaiba sila, tapos yung ating diaphragm, bago po yan. At yung ating stock o dilaw, ito puti, bago pa talaga. At yung kanyang diaphragm, sino mag-aakala, idol, na dito po ang ating papalitan dahil ito po ay bago, no? Kasi hindi ko maituno-tuno. Kahit anong gawin ko sa tono, hagok pa rin siya. Hindi ko nga inaakala na ito yung pinakahuling opsyon ko na naisip, na itong bago iswap ko rito sa ating luma. So wala pa naman pong problema itong ating diaphragm sa ating luma. So may pagkakataon pa tayo may iswap siya rito. Idol, itong ating gagawin, nakabase po lamang ito sa ating kapamaranan, no? So nahagok, ang issue po nitong bago ay nahagok po siya. At ito naman, mahirap po siyang paandarin. Pag umandar, wala po siyang minor. So ang kakailanganin lang po natin dito ay kukunin yung kanyang spring at saka yung kanyang diaphragm. So yung luma, medyo mataba siya na konti, o baka ito ay inunat lang, no? Inunat lang siguro, kaya ganyan. Pero ito kasi ang original niya, stock po to. Kaya iswaswap natin yung diaphragm dito sa bago. Yan, idol, ito yung spring sa ating luma. Ito yung sa bago. So mahaba ang diferensya. Yan pong ganyan ng diferensya, no? Oh, mga 2 pulgada diferensya. So galing dito sa bago. So ito yung ating kukunin. Bagay, pwede man unatin mo to. Unatin. Ito na lang ating gagamitin dito sa ating, ililipat lang po natin yan dito sa kanyang bago. Okay. Yan, may guide naman, idol. May guide. Tapos yung spring ating luma. So ito, bago. Dito na siya sa luma. Kumbaga, pinaka-option natin. Nasa 0 option na tayo sa nangyari na yan, mahilo-hilo na ako, hindi ko maituno-tuno. Ito wala naman, kahit na yung tunog po natin ay wala naman po talaga nakakuha na bilang ng pihit. Pero ang kalimitan ng pihit po natin dyan ay lalot kalahati. Bali ang pihit po natin ay 360 degree ang pihit po natin. So 2 o 3 pihit. Pag nasobra naman, maaaring maging malakas po sa ating gas. Yan,
ito ang ating luma. So itatabi lang po natin yan. Ito naman yung ating kakabit dito sa ating bagong carburetor. So bali option lang naman, pwede nyo gawin once na ganyan din po ang inyong unit, Ruser 135 LS. So kadalasan na gumagamit po sila ng diaphragm type na carburetor. So ang nagiging issue kadalasan o kalimitan do sa Ruser 135 LS ay diaphragm issues o yung paghagok. So kadalasan dito po sa ating diaphragm, kapag may butas na rin po ito, ay magkukos din po ng paghagok. Tulad po nito, yan, pinagkaiba nila. Bakit swap natin, bago ito. So yung pinakita ko lang ang diferensya po nila ng kanilang spring. So dahil stock po ito at original, may labang pa po tayo dyan. Okay, ikakabit lang po natin. Yan, nakita nyo naman, ito yung ating lumang carb, bagong diaphragm, dito po natin inilagay. At yung luma, dito natin inilagay. So titingnan natin. So yan idol, nakatakpan na po natin. So mamaya na lang po natin balikan itong ating luma. So ngayon ito ay optional lang idol, inuulit ko, disclaimer lang. May babahagi ko sa iyo ay nakabase lang sa ating idea, yung sariling nating idea. Yan, ito ay kahiyaan lang, kahiyaan. Kasi mahirap na yung nanonood ka sa aking ibinabahagi na wala kang matututunan kung tama ba yung ating naisip na paraan. Kasi hindi mo akalain na ito yung magiging issue, yung diaphragm, kahit bago po ng ating nabili. Yan ay kakabit muna natin idol yung carburetor. So madilim, mainit po rito, kaya against the light yung ating camera. So itong ating ginawa, nahiya ako sa iyo dahil manonood ka sa aking video na wala kang matututunan. So ito lang, optional lang naman, pwede nyo gawin, pwede rin hindi. Pwede rin i-skip ang video kung ayaw nyo panoorin. Okay, salamat sa pagdalaw mo sa ating munting YouTube channel. Testing naman po natin ngayon. Ano yung pinagkaiba nila nung diaphragm nung stock at saka diaphragm nung bagong nabili po natin na carburetor. Na? Okay, okay na siya. Nawala na yung hagok. Nawala na yung hagok, no? Bago po yung ating carburetor. Nawala po ang kanyang hagok. Okay? Ang naging issue po nung ating lumang yung ating stock na carburetor is bukod sa mahirap na po siya paandarin, pag umandar naman po siya ay wala po siyang minor. Naisip natin palitan na lang po siya ng bagong carburetor. So ngayon, nung napalitan na natin ng bagong carburetor, ang nangyari naman, naghahagok. Okay? Nahagok po siya. So yan idol, medyo mainit na, tirik na ang araw rito sa aking area. So ititesting naman po natin kung okay na siya. So nawala na yung So nawala na yung hagok. Ang pinalit po natin yung luma, yung stock na diaphragm, saka yung spring. So nawala na yung hagok. Okay na siya. Bali may pyersa na po ang ating makina. Ramdam mo kaagad yung ating RPM na mataas na po. Yan, naalis na, nawala na po yung hagok ng ating carburetor. So nasa diaphragm lang pala. Siyempre, sino mang mag-aakala na nasa diaphragm po ang ating problema, samantalang bago po itong ating carburetor. Yun, sana may natutunan ka sa ating ibinahagi ngayon tungkol sa hagok po ng ating makina, ng ating Ruser 135 LS. Nahagok po siya. So nagpalit po tayo ng diaphragm at saka yung spring. So okay na. Yan idol, okay na siya.
So ito yung ating ano, itatabi lang po natin. Ito yung bago, no? So siguro no, pwede naman ito unatin. Kanya lang mahirap pag inunat po natin, hindi po natin makarkula. Ito na yung ano niya, spring ng bago. So i-assemble lang uli natin at itatabi. In case na magkaroon uli ng problema yung ating bagong bili na carburetor, may mga spare parts na dyan na maaari pa natin makahoy o makuha mula sa kanya. So yan, hanggang dito lang video natin mga idol, at sana po ay may nakuha at may natutunan o karagdagang kaalaman lang mga idol sa ating ginawa pong video. Yan, maraming salamat. Hanggang dito na lang. God bless po.